Biyag ko ng ating secretary. Okay, good morning. So, good morning sa inyong lahat. So, ngayon, nandito ako sa bahay ni Lola Virgie. Yan o. At ito po ang ginagawa ni Lola dito. Makita niyo mamaya. At nandito ako dahil meron tayong iabot na tulong, no? Ibibigay natin itong tulong, no? Galing to kay Miss A. Yan. So, matagal-tagal din hindi tayo nakabisita kay Lola Virgie. Yan. So, ito po, panoorin natin si Lola Virgie o kumustahin natin siya. Ayan la, good morning. Good morning po. Ay, gracias Lola Virgie, talagang masipag. Ito po ang gawa ko. Ano yan la? Pangwalis tingting, panglinis ng marumi. Ayan. La, ano yan? Binibinta mo yan? Binibinta ko po. Magkano ang isang tali niyan? 25 man. 25. Sa isang linggo, di ba nilalako mo lang o may suki ka na? Nilalako ko lang po. Dahil minsan pag maraming maraming nagawa na din. Oo. Eh, magkano naman la ang kinikita mo dyan? Hindi naman po permanente ta. Siyempre, hindi man. Pero lingguhan siguro. Minsan po minsan nga sa 2 linggo kung pinaring gumagawa po nito ay. Pero nakakatulong man din. Nakakatulong din po pang-ara asukal. Minsan pag walang-wala talaga. Bigas-bigas. Bigas-bigas. Ay, kumusta ka naman ikaw, Lawrence? Kumusta? Oh, so magsalita ka. Dapat nagsasalita ka. Marami bagang... Ay, grabe. Marami bagang naghahanap sa iyo. Oo. Kasi po, ganito yung mga kapatid, no? Madalang na tayong nadalaw kay Lola. Kasi nga, may hiningi kasing yung kabilang grupo, no? Yung sayaw na nilang ipa-vlog. Kaya lang, siyempre hindi natin pwedeng hindi puntahan, lalo si Lola Virgie kasi nandito man si Lawrence. Eh, sabi ko, hanggat may mga taong tumulong kay Lola Virgie, pupunta tayo. Nandito tayo. Kaya, mapapansin sa aking vlog, ang nabablog ko lang si Lawrence at saka si Lola kasi sila yung magkasama sa bahay. Wala man yung isa. Ang isa po nandoon sa tatay. La, kumustahin ka pala natin la yung bunso si Cleo. Ano na baga po? Malaki na la? Parayat na po. Ha? Payat na. At bakit naman? Pero nakita ba ni Lawrence yung kapatid niya? Okay. Nakita ba si Cleo? Malaki na? Maliit pa din? Maliit pa din. La, kumusta? Apo mo si Cleo la, nakita mo man la? Nakikita ko man po, kaya lang ay talagang... Pero lumalapit ba sa iyo? Pinag-ayaw pong palalapitin sa akin nung ama. Pero pag nakikita ko, binibigyan ko rin ng pag may pira, pag naglalako ako ng walis tingting. Naabutan mo din? Binibigyan ko rin naman ng 20. Hindi talaga kayo la? Hindi kayo nag-uusap ni Willie ngayon? Nausap man po, kaso lamang yung tatanong lang ako kung ano tinanong ko, yun din naman. Sabi ko kung saan kayo galing? Sa bundok. Ganun. So la, si Cleo ang kasama ni Willie sa bundok? Cleo po, pero pinasasalamat ko pa na rin naman po na siya ay talagang ganun kasama-sama dahil pag nandun po sa kanila talagang natutulog pala yun sa silong lamesa. Oh, doon sa sahig lang? Wawa man din. Kaya nga po. Kaya lang la, wala ka man baga magawa at ayaw man baga yan ng ama. Ayaw rin po nga pero sabi ko nga nasa tamang panahon yun hindi na ako dito di ako kaso siya naman ang nag-uwi dito sa akin. Ala, itong si Lawrence ayaw na talagang pumunta doon sa papa niya? Ayaw na po. Pero siya po ang tanongin mo, Tim. Lawrence, gusto mong pumunta sa papa mo? Ayaw po. Dito ka na lang kay Lola talaga? Opo. Gusto mo kay Lola Virgie? Siguro la, itong si Lawrence na trauma ito. Na-trauma po yan dahil sa mga kwento nga niya, kahit DSWD po. Tinanong yan ni Ma'am. Nung pumunta kayo? Si Ma'am Mary Joy po ang mismong nagtanong dyan. Anong pagkatanong la? Sabi po sa dyan mismo, sabi niya, bakit Ma'am Mary Joy, bakit Lawrence ayaw mo na kay papa mo?
inaano ka baga. Mm-mm. Sinusuhi po. Ay, binabaliktad. No, suhi, no? Mga suhi, binabaliktad. Pero, sabi niya ni Ma'am Mary Joy, Papa mo man yun. Mm-mm. Basta po ayaw ko ba. Mabuti lang, no? Yung, ikwento mo nga lang yung paano sila dumating sa'yo dito la. Kasi ang huli ko lang alala sa kay Lawrence, nandoon to sa papa niya la. Nung huli kong bisita doon, kasama niya si papa niya. So, Ay, paano ba napunta sa'yo ito? nung pong may kapatidan akong namatay, Mm-mm. dumating po ito dito ng alas 9 na ng gabi. Gabi na, madilim na. Madilim na po ngayon, wala na palibasa, wala ako dito. Pinatingnan dyan yan ni Numi kung sino binabatok ng aso. Mm-mm. At siyempre, bihira man dito nga nito, babatukin man din ng aso. Tapos sabi nung naging manugang niya, papuntahin mo niya dito, sabi, tapos inakit nga ito, pinaupo doon. Bakit doon pumasok, wala dito? Wala nga ditong tao. Walang tao. Walang tao at naroon ako doon sa lamay. Sa lamay, tama. Ngayon, sabi naman ni, umupo ka dito, mukaw ka niya dito, sabi ni Numi daw. Tapos dumating si Sani, itong anak ko. Oo. Tinawag ni Numi, Sani, nandito yung pamangkin mo. Inakit niya. Ilan? Ano daw ang dahilan ba't siya pumunta dito ng gabi? Yun nga po, pagbato nung bao, binato nga So po. parang siya, sa takot, inanap ka. Hinanap ako, umuwi dito. Oo. Pero sa totoo man lang nga po, nung wala pa itong asawa yung ama nito, talaga sinabi ko, kung mag-aasawa po yung ama, at basta na lang walang kasalanan o sobrang mamalo, may kasalanan man, walang huwag yung sobrang palo. Oo. Sana disiplina lang na kunti Hindi baga. tapong tinamaan po yan sa mata ng bao. Di bulag. Di bulag. Tulad na Mamana din sa ng tatay. ama. Hmm. Oo. Tapos pinangaralan ko, inusap ko yung ina. Yung madarasta niya. Nagpadala baga po si ma'am noon ng pang-ulam doon nandun pa sila sa kabila ng nagpadala sa akin ng pang-ulam. Binilihan ako ng Tapos hinanap ko sila, wala doon sa bahay. Nila sa kabila, yung wala pa sila sa pinabahay ninyo dyan. Ngayon, sabi ko, hinanap ko, tanong-tanong ako doon sa karatig bahay nila. Sabi ko, asan po sila, nandun na niya naglalaba, sila Christy. Dinasumpong ako yung magtiya, si Cleo, saka si Christy. Ngayon, sabi ko kay Christy, pinakiusapan ko siya. Christy, ako, gusto ko man sa iyo, bilang isang magulang ng mga bata na ngayon, mahalin mo man yung mga apo ko. At baka pati kami, mapamahal ka rin sa amin. Oo. Ay, ang sagot po niya sa akin, hindi daw po niya pwedeng mahalin ang mga anak ng anak ko. Ay, wala naman akong magagawa. Yaman la. Siguro lang ngayon la. Pasalamat din ako na si Lawrence na uwi sa iyo. No? Kasi kahit paano na si Lawrence na mukhang nakapagpahinga. Hindi na siya masyadong hagas baga. Doon kasi kita mo naman doon. Hindi nakakapag-aral kasi puro sa bundok. Tapos kaliit-liit. Yan ang nagtatrabaho, nag-iigib ng tubig, kung ano-ano. Siya din po ngayon si Cleo. Nag-iigib pa ng tubig. Kawawa man si Cleo. Ila pa din po yung yung container na dala-dala nito. Si Cleo? Ako lang gusto kong tumulong. Gusto kong tumulong sana kung papayag si Willie. At kung papayag ang kapatid. Ay, Kasi gusto ko man tulungan kung ano lang. Ang ibig ko sabihin, hindi man natin makapagbigay ng malaki. Kung baka mabigyan ko lang ng baon sa school, mabigyan ko ng bigas. Malaking tulong. Kaso nga lang di ba, ikaw, witness ka man na pinagbawalan tayo. Sa kapatid po, ang pinakakuan ay man yan, huwag dapat pag pinagbigay ng isang nagtulong sa iyo, pahalagahan mo. Ayun na nga, di ba ikaw nga may sabi, nagkandawala yung mga lahat po ng mga wala na. Pati damit nito. Pati sapatos. damit nito.
kaya nga po ginawa ko sa pamilya niya ko, pinakuha yung mga baro nito. O, nakita niya, pinatunayan nila na o ganito ang mga klase ng mga damit nito. Wala yan kahit isang uniform. Basta la ang kaya kong ano nila si Lawrence, yung sa pasukan, yung gamit niya sa school sa akin mo hingin. Opo. Ha? Yung gamit niya sa school, yung bag, uniform, sapatos, ako na bala nito. Ha? Opo, salamat po. Para hindi ka na problema pati. At saka ito, mayroon akong ibibigay sa iyo. Yan, galing to kay Ate A. Yan. Ito la, oh. Para naman may ano si Lawrence. At saka ikaw. Oh. Yan la. Salamat, mga sir. Yan. Oh, yan. Oh, yan. Ito po. Oh, yan. Binigay po natin kay Lola Virgie. Galing yan kay Ate A. Ikaw magpasalamat kay Ate A. Kay Miss A. Maraming salamat po, Miss A, sa tulong na pinaabot mo sa amin dahil kahit nga bihira nga ang nangyayari ito, pero malaki pa rin. Kahit nabibihira, pero may mga tumutulong pa rin nag-alala sa inyo. Opo, kaya nga yun sabi ko nga, kahit malaking tulong pa rin at karagdagan sa kakulangan namin. Eh, anong unang ibili mo dyan? Biling bigas? Ano yung si Cleo ba gusto mong bigas po, tapos babayaran ko yung ni Cleo sa eskwelahan. May kulang duman? Ba't hindi nila binabayaran? Wala pa naman po nga ni bayad. Hindi nila binabayaran ni Willie? Awan ko po, nung magkausap kami ni Ma'am Aylan ay sinabihan ako, sabi ko, nag-isip rin naman ako, binigyan ko nga ng mga project, walis, kahit di nahingi si Ma'am Aylan. Lawrence, anong salamatan mo yung nagbigay ng tulong? Sabi mo salamat, Ate A. Salamat po, Ate A. Ayan, grabe. Ayan. So ito yung ano mo talaga na, hanap buhay. Opo, yan talaga ang hanap buhay ko. Nagpalaki po ako ng mga anak, kaya ito talaga, sanay na sanay ka na nito. Kaya di po nga ni nakapag-aral ng hanggang dahil isa lang ginawa mga po kami mahirap. La, saan ka nangunguha nitong mga Ayan po, sa ano mga lang nyugan, yung may mga laglag lang po. mga laglag inito, sinihila mo na lang. Kaya nga mga tuyo na. So, asan na yung tapos mo? Kuhin mo nga yung Lawrence, yung tapos na ni Lula ng walis. Tingnan natin. Kasi ma-order din pala ako. Yung nakapakala sa iyo si Mrs. Dali mo ito. Ayan yung mga pinilian ko, sir. Bibigay ko na sa iyo pag walis na ang mga... Ay, yung mga pinilian mo, dali mo doon sa center at palitan kong bigas. Ha? Para may bigas ka man ni Lawrence. Ayan po. Mga po yan, Mr. Rep. Mas matibay at yung mga... Pwede na inin. Pwede na inin. Basta yung itabi mo lang. Baga ng mga baboy. Yung mga pinilian mo, yung na-reject baga. May mga mahaba man, sir, ako dito. Hindi, wag na yan. Huwag mo nang kunin mahaba. Basta, siyempre, ibibinta mo pa yan. Pera din yan. Itong ma-reject, sabi mo nga, ako ang bibili. Or papalitan kong bigas. Sabi ko nga papadala ko nga nila sa iyo. O, ikaw, anong ginagawa mo dyan, Lawrence? Diyan ka nagduduyan? Para si Lawrence kitapaan. Ano yung banggit mo na nagkasakit si Lawrence? Nagpunta nga po ako sa inyo at nakalikutan, nakatamak ng pako. Kaya sabi nung asawa ng kapitan, maghanap ka niya ng mauutangan mo, paturukan mo. Pero okay naman na siya ngayon? Okay naman na po. Ayan, sige. Wala ka naman nun ay. Oo nga, alam mo naman, lagi tayo nakakasama ni Kuya Bal at minsan kay Kalinga para, di ba kahapon nga pupunta na ako dito? Siya nga po. Dumating ako lang gabi, alas 9:30 na ng gabi. Sabi ko, tulog na si Lola at gabing-gabi man baga, kaya man bagang mag-ingay ang aso dito sa lugar ninyo. Siya nga. Ayun. So yun po, mga kalingap, napuntahan ko si Lola Virgie. Yan. Ang mission ko sana sa susunod, gusto kong dalawin si Cleo. Kaya lang, ayaw ko kasi yung baka anuhin tayo nung pamilya, no? Nirerespeto ko po yung mga pamilya nila kasi humingi po sila ng privacy. Pero alam niyo kung pumunta si Willie sa akin, doon pumunta sila ni Cleo, dalawa. Pumunta sila, inabutan ko ng pera at bigas. Hindi ko na binablog. Gusto ko pa rin tumulong. Kaya lang ayaw ko pong pumunta sa kanila kasi baka makita po nung kamag-anak, sabihin na naman mapapahamak tayo. Kaya kami dito na lang po ako nagpupunta kay Lola Virgie kasi at least ito si Lola Virgie, karapatan man niya na tumanggap din ng tulong at
ipakita si Lawrence kasi hawak, kumbaga siya po ang nag-aalaga kay Lawrence sa ngayon. Yun. So la, magpapaalam na ako la. Paalam na ako. Salamat po, Ma'am A. Yan. At la, tuloy lang ang ano la ha. Tuloy lang ang hanap buhay. Iyo po, talaga po. Kahit na mahirap, tuloy pa din. Kahit Kahit di na kaya, tuloy pa kahit din. di na kaya, sige lang. Sige lang. Kumusta naman ang mga garden mo? Ay, baga po, madali nang matapos. Ay, mainit ng baga ngayon. Tulang Mainit. patay lahat ng pananim. Di Oo. kung ilang butil nga po yung nabuhay. Hindi kasi wala nang ano. Grabe man baga ang init at sa tag-ulan doon ka magtanim ulit. Ayun. So, salamat po. Yan, nadalaw ko sila si Lola. O, yung kanyang napakalamig ng bahay ni Lola Virgie. O, yan. Kasi nga, ang ano yung pawid itong dito sa dulo. Yan, o. Yun. So, maraming salamat sa inyong lahat. Naabutan natin si Lola Virgie. Salamat po kay Ate May. Kay Miss A. Ayan, nalito tuloy ako. Ayan, Ma'am A, thank you so much po sa iyong padala. At sa mga gustong tumulong, siyempre, pag may ipapadala, nangako man ako kay Lola Virgie na pag may nagpadala, inahatid po natin sa kanila. At minsan po, kung hindi man tayo nakapag-vlog, sila si Lola Virgie napunta yan doon sa center. Sabi ko kay Lola Virgie, kapag walang-wala na talagang masaing la, puntahan mo ako doon kasi meron akong 5 kilo doon, hatiin natin. Madali naman dito ang ulam, ang mahirap lang bigas. Kasi wala mang palayan si Lola Virgie. Sa mahal ngayon. Ang mahal po ng bigas la. Gas. Grabe. 58 na. Tapos hindi pa ganun kaputi. Kung gusto mong maputing-maputi, 70. Kung gusto mong magdinorado, 70 ang kilo. Sayang naman. Kung magdinorado ka, bumili ka na lang ng NFA, 35 pesos lang. Wala ngayon, Sir NFA. Nagtataka nga ako dito sa ating lugar, wala. Pero sa Manila, mayroon. Sa Manila, mayroon. Saka pag ang NFA ngayon, inilalahok yata na sa natural. Nadaya na tayo. Oo, nadaya na. sabi ba nila gagawing 20 pesos ang kilo ng bigas? Yun na nga, nagkakampanya pa lang. Ay, nabula si Lola. Nabula tayo. Oy, totoo, mahal ang bigas ngayon. Diyos ko, sa totoo lang, ang 1 kilo, pinaka 55, pero hindi pa ganun kaputi. Pero kung gusto mo talagang maputing-maputi, doon kasi 70 pesos. Kaya lang, ang 70 pesos, baga manghinayang ka eh. So doon ka na lang, bumili ka na lang sa pinakamababa ngayon, 52. Wala na pong 40 ha. Sa totoo lang, wala na pong 40 bigas, wala na pong 50 bigas dito sa lugar namin. Makita mo sa tindahan, 53, 54, 58, 56, mga ganun pa sa 50. Pataas na. Ako nga, sabi ko, ano kaya pwede natin gawin na hindi tayo kumain ng kanin? Kailang, mahirap matulog. Mahirap. Ay, sa totoo lang, sir, talagang hindi ako nag-ano. Ayan po, no, galing natin kay Lola Virgie. Salamat po sa nagbigay ng tulong kay Miss A. Thank you so much po. At yun po, sana po magamit ni Lola Virgie ng gusto yung binigay na tulong ni Ma'am A, no? Importante kasi ang bigas, no? Ayon sa aming kwentuhan, mahalaga ang bigas at ang mahal ng bigas dito. So muli po, magpapasalamat ako sa inyo, sa lahat po ng tumulong. Salamat kay Kuya Bal, kay Ate Ida, kay Kalinga Prab. Ayan, ito po ang lugar ni Lola Virgie. Grabing init dito ngayon, oh. Yan, oh, patay lahat ang damo. Yan pong area na yan, kay Lola Virgie po yan. Inayos niya, binakuran kasi ginawang basurahan. So, pumayag naman ang may-ari na bakuran niya, tapos magtatanim daw siyang gulay dyan. Kanya po yung mga papaya dyan. Kaya ngayon sa ngayon, ubos talaga, walang natira. Ay, salamat po sa lahat. Ayan, salamat sa inyo. Mabuhay po. Salamat po kay Miss A. Thank you so much sa iyong pagmamahal sa kay Lola Virgie at kay Lawrence. Thank you so much.